sa mga sumusunod. Bulma Ibra with cellphone number 0906-134-6056. Barangay Corintin, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Kulot Mandang Saligan with cellphone number 0926-424-4505. Barangay Poblacion, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Bulawan Buesa Kilam with cellphone number 0955-522-6772. Barangay Binolin, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Raja Sita Kinanding with cellphone number 0965-502-6738, Cotabato City. City Gear Wali with cellphone number 0916-799-2051, Barangay RH8, Cotabato City. Maypulna Sandigan ng Patuan with cellphone number 0936-333-6218, Barangay Bulalo, Sultan Kudarat. Sali Ibrahim with cellphone number 0965-757-5998, Barangay Limbo, Sultan Kudarat. Mamot Maulana with cellphone number 0975-576-5811, Cotabato City. Paalala, mag-ingat sa mga tao na gumagamit ng mga video ni Doc Atoy para makaliklang. Manila Broadcasting Company pioneered Radyo Natin's operation with the first 100 community radio stations on December 16 of 1997. The ardent desire to democratize radio and to reach the unserved, remote, and neglected areas around the Philippine archipelago bravely exceeded the ridicule and tons of less encouraging reactions from the broadcast and the business sectors. Now, because of Radyo Natin, the so-called one-horse towns are given a voice and can now be heard. For the first time in the history of Philippine broadcasting, a single radio network binds together 100 community radio stations nationwide, broadcasting simultaneously and instantaneously via satellite with a carefully thought-out programming that features both national and local concerns and interests that are delivered in all 4 major dialects. Radyo Natin stations are the only source of entertainment, education, and information in majority of areas never penetrated by other media organizations and serving more than 10.8 million captured listeners nationwide. These and more make Radyo Natin #1 because it's the only one. Radyo Natin does not only give voice to the people, it also helped the government in creating jobs for the countryside. Ganito yung sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat. Sabihin ko sa'yo, di magaga. DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City sa proud member of the KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa OFMBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga orasan na oras sa buong kapuluan. 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga at Central Mindanao. Welcome aboard sa Hot Balita alas 7. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-27 sa buwan ng Oktubre 2025. At ika-5 sa buwan ng Jumadal al-Awwal 1447 sa Islamic Idra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer at sa aming news head at sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama sa loob ng 30 minuto, Radyo Natin Carolina Abad.
7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago ho sa ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ng ngayong araw ng Lunes. Base sa inilabas ng Pag-asa, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranasan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at kidlat at kulog dulot ng LPA. Posible naman ito nga magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa, dulot ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa direksyon ng Hilagang Silangan hanggang Hilagang Kanluran at ang alon sa mga baybaying dagat ay mahina hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 29.9 degrees Celsius hanggang 26.9 degrees Celsius. Sumikat ang araw alas 5:30 ng umaga at lulubog alas 5:24 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa, Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihahatid ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM at sa buong suporta ni Chief Minister Honorable Abdurrauf I. Makakua, katuwang ang radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Itama po ang inyong mga orasan na oras sa buong kapuluan na 9 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa ating pangunang balita na kamit ni Cotabato City Councilor Honorable Faiz Y. Isla matapos siya nga mahalala bilang Regional Chairperson ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM Chapter ng National Movement at Young Legislators noong ika-24 sa buwan ng Oktobre 2025. Ang pagkahalala kay Councilor Isla ay patunay ng kanyang matatag na paninindigan para sa kabataang liderato, mabuting pamamahala at inklusibo ng pamumuno sa rehiyon ng Bangsamoro. Bilang bagong regional chairperson, inaasahang magiging tinig at kinatawan siya ng mga batang mambabatas sa buong BARM. Itataguyod ang kooperasyon, inobasyon at makabagong pamamalakad sa pampublikong serbisyo. Ayon pa sa mga kasamahan na NMYL, ang pagkakapili kay Isla ay isang malinaw na indikasyon ng tiwala at respeto sa kanyang kakayahan at dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Sampung minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa iba pa nating mga balita. Kinumpirma ng ika-18 sangguniang panglungsod ng Cotabato City ang 185 na bagong scholar para sa unang semestre ng school year 2025 to 2026 sa ilalim ng New Academic Scholarship Ordinance ng lungsod. Ang hakbang na ay pinangunahan ni Councilor Guadchuri, mitimpang risikan ay patunay ng patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa edukasyon ng kabataang Cotabatinyo. Pinuri naman ni Councilor si Mayor Bruce Matabalaw at ang Youth Development Office sa kanilang dedikasyon sa pagpapatupad ng mga scholar ng Cotabato City. 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga
Para sa iba pa nating mga balita bilang pagpapatuloy ng pagsisikap na dalhin ang serbisyo ng pamahalaan ng mas malapit sa mga mamamayan, pinagkaloob ng tanggapan ng membro ng parlamento na si Abdul Basit R. Benito ang kabuuang 2 milyong halaga ng tulong medikal sa 2 hospital sa ilalim ng Bangsamoro Health Outreach Program for Everyone noong ika-24 sa buwan ng Oktubre 2025. Mula sa kabuuang halaga, 1.5 milyon ang inilaan sa Bangsamoro Doctor Hospital sa lungsod ng Cotabato. Samantala, 500,000 naman ang ipinagkaloob sa Dr. R. Pisante Hospital sa Libungan, North Cotabato. Ang inisyatibang ito ay sinagawa sa pamagitan ng Ministry of Health BARM sa pamahala ni Minister Dr. Cadil Sinolinding Jr. at MP Dr. Hasimi Dilanggalan na Chairperson of the Committee on Health at sa Bangsamoro Government sa pamamahala ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Makakua na naglalayong magbigay na direktang tulong medikal sa mga indigent na pasyente sa buong rehiyon. Samantala, pinuri ni MP Benito ang kanyang masigasig na mga kawani para sa kanilang walang kapagurang serbisyo at malasakit pang matiyak na ang inisyatibong BHOP ay maabot ang nasabing nangangailangan. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, formal na naipamahagi ng Ministry of Labor and Employment Sulofeld Office ang kabuuang 20 kid card mobile vending cards or cards sa iba't ibang beneficiaryo noong hanggang ika-22 sa buwan ng Oktubre 2025. Ang pamamahagi ay kasabay ng unang 100 days ng pamumuno ni Hulusulo Mayor Edsera Tan. Tambok sa programa ang ulat ng kanyang mga nagiging napagtagumpayan pagsasagawa ng job fair nitong ika-27 o ngayong araw hanggang ika-28 sa buwan ng Agosto, taong kasalukuyan na magbibigay ng pagkakataon sa trabaho para sa mga lokal na residente sa pagkikipag-ugnayan sa mole. Noong ika-20 sa buwan ng Oktubre, itong sit-a-cart mobile vending cards ang inaipamahagi ng Mole Solo Field Office sa lokal na pamahalaan sa Hulong. Kinabukasan naman ay 3 cards ang naipamahagi sa Sulu State College para sa mga mag-aaral na beneficiaryo, kabilang ang pinakamahirap at 5 karton naman or 5 karito naman ang nakabeneficiaryo mula sa Moro National Liberation Front at noong ika-22 isa pang 5 kariton ang naipamahagi o naibigay sa mga benepisyaryong nagbalik loob o dating membro ng ekstremistang grupo sa Camp Boda Dato Tagbaga, Indanan, Sulu. Ang aktibidad ay pinapatupad sa ilalim ng Bangsamoro Integrated Livelihood Program ng MOLE. 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Assalamualaikum. Alam niyo, BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas, ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayun pa man,
naman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil meron itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Royal South, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Bumili at manalo. 300 trips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, kabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet our tongues want some. Everyone is thinking of a crunch. With real chicken inside it, deliciously fried. Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty, oh yes. Crunchy goodness in every bite. Alam mo ba ang tunay na kailangan ng ating katawan mula sa ating mga kinakain araw-araw? Nutrients ang tunay na kailangan ng ating katawan mula sa pagkain. Kung ang pagkain ay sagana sa nutrients, nakakatulong ito upang maging malusog ang mga cells ng ating katawan at maging malakas ang ating mga organs kagaya ng puso. Ang mga pagkain sagana sa ilang natural na preservatives ay may negatibong epekto sa mga cells ng katawan dahilan upang maghina ang mga organs at magdulot ng iba't ibang karamdaman kagaya ng high blood, stroke at iba pang komplikasyon. Alamin kung paano mapangalagaan ang ating katawan sa pamamagitan ng natural na pamamaraan mula sa kilalang natural medicine doctor na si Doc Atoy Arboleda upang magkaroon ng oportunidad sa libreng konsultasyon at nutritional guidelines. Para sa mga karagdagang informasyon, mag-text o tumawag lamang sa mga sumusunod. Wilma A. Bra with cellphone number 0906-134-6056. Barangay Corintim, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Kulot Mandang Saligan with cellphone number 0926-424-4505. Barangay Poblasyon, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Bulawan, Buesa, Kilam with cellphone number 0955-522-6772. Barangay Binolen, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Raja Sita, Kinanding with cellphone number 0965-502-6738, Cotabato City. City DR Wali with cellphone number 0916-799-2051. Barangay RH8, Cotabato City. Baytulna, Sandigan ng Patuan with cellphone number 0936-333-6218. Barangay Bulalo, Sultan Kudarat. Sally Ibrahim with cellphone number 0965-757-5998. Barangay Limbo, Sultan Kudarat. Mamut Maulana with cellphone number 0975-576-5811. Cotabato City. Paalala, mag-ingat sa mga tao na gumagamit ng mga video ni Doc Atoy para makalinlang. Ganito yun sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang TXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat. Sabihin ko sa hindi magaga. Itama po ang inyong oras sa buong kapulungan na 21 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
Para sa iba pa nating mga balita, pinangunahan ni Chief Minister Abdul Rauf Sabi Gambaro makakuha ang pamahagi ng tulong mula sa Bangsamoro Government para sa mga pamilya nga naapektuhan ng nagdaang lindol sa bayan ng Manay, Davao Oriental. Ang inisyatibong ito ay sa katuparan sa pamamagitan ng Bangsamoro Region, katuwang ang Ministry of Social Services and Development, Project Tabang, Ministry of Health or MOH at Office of the Chief Minister. Ayon pa kay Chief Minister makakuha, ang nasabing aktibidad ay patunay ng pagkakaisa at malasakit ng Bangsamoro sa mga kapwa Pilipino na sa oras ng sakuna. Ang Bangsamoro ay handang tumulong at makiisa para sa kapakanan ng lahat. Dalawamput 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Katuwang ang Bureau of Fire Protection at ang Philippine National Police, nilinis ng lokal na pamahalaan ang ilang mahalagang pampublikong lugar sa lungsod ng Cotabato. Isinagawa ng Bureau of Fire Protection ang flushing o pagbubumpa ng tubig sa City Plaza of Cotabato, Mega Market at sa City Arcade Old Market. Nasa ilang malalaking lansangan naman ang mga empleyado ng Cotabato City Government. Kasama rin dito ang 37 barangay at ang Marine Battalion Landing Team or Landing Team 6 or MBLT 6 at siya namang pinangunahan ng City Environment and Natural Resources Officer Syndrome. 24 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa ating panghuling balita, pinangunahan ni Colonel Samad R. Gayal, Philippine Army, Commander ng 161st Community Defense Center sa ilalim ng 16 Regional Community Defense Group, Philippine Army, ang pakikipagpulong nila sa tanggapan ni Maguindanao del Norte ay Cotabato City Member of Parliament, Ting Ambulutu at Ministry of Health or MOH kasama ang South Opi Municipal Hospital at Dato Plus District Hospital upang talakayin ang mga paraan kung paano mapalakas ang partisipasyon ng komunidad sa voluntaryong pagbibigay ng dugo bilang suporta sa National Voluntary Blood Services Program. Kabilang sa 4 na pangunahing layunin ng NBPSP ang paghihikayat ng voluntaryong donasyon ng dugo, pagtiyak sa kaligtasan ng supply ng dugo, pagbuo ng pambansang network para sa blood services at pagpapalakas ng mobilisasyon ng komunidad. Ayon pa kay MP Ambuluto, sa pamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na ospital, mas mapapaigting pa ang partisipasyon ng mga mamayan at magkaroon ng matatag na lokal na blood donation network sa mga lalawigan ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Hindi lamang umano ito simpleng pagtitipon ng dugo, bagkus ito ay tungkol sa pagbuo at pagpapanatili ng maaasahan na supply ng dugo para sa mga nangangailangan, bilang pagpapakita ng bayanihan at malasakit ng bawat isa sa komunidad. Dagdag pa ng mambabatas.
26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating Hot Balita alas 7. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-27 sa buwan ng Agosto 2025 at ikalima sa buwan ng Jumada al-Awwal 1447 sa Islamic Isra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer at sa aming news head at sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama, radyo natin Carolina Abasa, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. 27 minuto makalipas ang alas 7 ng magandang umaga.